ngayon at nagiging usapan sa buong Pilipinas, lalong-lalo na mga kritiko, mga loyalista ni BBM at lahat ng ayaw kay VP Sara Duterte. Saan damukal at nagkakalat ang mga tsismosang mga marites at ipinagalandakan nila na ang Vice Presidente daw natin ay krong-krong, kinder magsalita, bobo, at lalong-lalo sa lahat, walang degree holder na nagpakatotoo na siya ay totoong abogado o abogada. Nakapagdiploma lang daw galing sa rekto at marami pa silang mga sinasabing mga panglalait at ina-underestimate nila, minamaliit nila ang Vice Presidente na hindi daw matinong abogada, hindi daw abogada kundi may sayad. So ngayon, si Vice Presidente Sara Duterte, siyempre naantig ang ego. At ito ang buong fact-check sa kanyang status bilang isang pagka-abogada. At diyan natin makikita na record sa bar exam at lahat ng detalye sa kanyang grado ay inilatag na niya. Ganun. So hindi na siya napapahayag at nag-counterpart sa kanyang sarili na ipapaliwanag pa. Sariling resibo ang ipapakita. Yan. Bakit? Ang tunay na abogado na matalino hindi nagsasalita ng marami. Madalas hindi sila sumasagot ng mga taong mga walang laman ng utak. Hindi sila nagbibigay ng oras sa mga tao ang utak ay laman ay hangin. Ang tunay na abogado nag-oobserba yan hindi lang sa pagsasalita kundi sa galaw, dahil ang mga abogado ay malalim mag-isip. Tinatanong ka pa lang, alam na nila ang sagot at hindi ka pwedeng magsalita na walang katuturan at mga aligasyon lang na walang matibay na ebidensya. Dahil sa pagkaharap mo pa lang sa isang abogado, binabasa ka na ang kilos mo at lalo na kapag magsalita ka na, diyan ka na nila gigisahin ng gigisahin hanggang sa pumiyok ka at bumigay ng para malaman na totoo ba talaga at hindi ka guilty. Kung sa lahat ng mga nagsasabi ng lalait kay VP Sara na siya ay may saltik, sukrong-krong, o ano pa, mga sinasabi niyang palalait at hindi pa kayo naguntinto, pinangmaliliit ninyo, sinasabi ninyo na hindi sa tunay na abogada at wala siyang napapatunayan na abogada siya. Ngayon, napapahiya kayo. Bago kayo magsalita, manalamin muna kayo at tingnan nyo ang inyong mga sarili kung kaya pa bang buhayin, kung kaya ba ninyong ipakita sa mga tao kung ano ang napapatunayan ninyo. Kasi karamihan ngayon, ito dagdag sa mga jinje na sumusuporta kay Leni Robredo. Ang gagaling magsasalita, ang galing manglait, ang galing magsabi na si VP Sara daw ay walang binatbat
wala daw ang kwinta at nakiging diploma lang, nakakapasa lang daw sa bayad. Ginagawa pa talaga ninyong bayaran ang isang lehitimong abogada na top 1 notcher, top notcher number 1. Kayo mga estudyanteng palamunin pa lang sa magulang, wala pang napapatunayan, hirap sa buhay, kain pagpag dito sa Maynila, kayo pang mga mayayabang. Ako sasabi ko sa inyo, ang inggit ay nakakabubo. Sa sobrang inggit mo, hindi mo na alam kung lahat anong mga sinasabi mo, nagiging tanga, ugok at bubo ka. Yan ang resulta ng inggit. Kapag inggit ka sa tao, kapag ayaw mo sa tao na hindi mo talaga gusto, ang makikita mo lang ay puro mga negatibo. At yan lang sasabihin mo sa ibang tao na masama, yon ang nakikita mo dahil sa sobrang mong inggit. Wala ka nang masabing matino. Puro kagunggungan, kaugukan, kasiraan ng puri ng isang tao. Kaya ang lumalabas sa mga bunganga ninyo, puro tae. Dahil tae ang lahat ng lumabas sa bunganga ninyo, ang ugali ninyo daig pa sa basura. Ngayon, nakikita ninyo ang background sa status ng degree holder ni VP Sara Duterte. Sa tingin nyo, kaya nyo yan? Alam nyo sa pagkaibahan sa 90s na mga 80s na mga estudyante sa mga law school at sa ngayon sa mga law school, mga estudyante ngayon, mga degree holder, hindi gumagamit noon ng mga cellphone, mga chat GPT. Ngayon, puro na lang kayo chat GPT at mga Google, mga research. Ang mga estudyante noon, sariling utak ang pinapagalaw, review in 7 times. Ngayon, teknolohiya na ang nagpapatakbo sa utak ng mga tao. Tapos, yayabangan ninyo. Isang kahangalan, kaugukan ng mga taong ikukumpara sa 80s at 90s sa ngayong henerasyon. Tapos, yayabangan ninyo na ganyan. Sus, marusem. Kung walang cellphone, kung sariling utak lang pagagalawin, kung mag-review 7 times sa lahat ng mga assignment o lahat ng mga exam, iwan ko lang, kundi mga lahati pa siguro wala siguro papasa sa inyo. Yan ang pagkatandaan ninyo. Nang estudyante sa panahon ng 80s, hindi gumagamit ng cellphone o anong research. Sariling libro sa library o sariling libro ng mga law school ang inaaral nila. At gabi-gabi nila nire-review in 7 times. Walang cellphone noon. Kaya kung pagbabatayan natin na kung sinong matalino, wala pa kayo sa kalingkingan ni VP Sara. Mga kulangot lang kayong nagsasabi na siya ay walang pag-iisip na matino. Hindi magiging 10 years o 15 years na pamumuno niya bilang isang mayor kung hindi siya marunong magdesisyon. Hindi pwede mo nga panghawakan ng isang baluarte kung wala kang matinong pag-iisip. Yan ang pagkatandaan ninyo. Nagiging vice presidente siya dahil qualified siya at siya ang karapat-dapat ilagay sa posisyon dahil hindi lang siya mababayaran at nadidiktahan. May sarili siyang matalinong desisyon. Kung wala kayong makikitang pinuno na ganyang pangulo,
Ang masasabi ko, puro kayong mga bangag at adik, kagaya ninyo, ang puo ninyong si BBM. Papagkunwari, ngayon namimigay ng bigas. Dito lang sa Manila. Kung matinog ang presidente, bakit hindi mo ilahat Luzon, Visayas, Mindanao? Sa sobrang daming pera sa pundo ng gobyerno ngayon, trilyon-trilyon, kahit isang sako pa buong tao per head, kaya niyong ibigay. Kung yan lang naman ligasiyan ninyo na wala kayong konkretong mga proyekto o solusyon sa krisis na pangmatagalan, bakit hindi nyo lang ibigay? Linggo-linggo, bigyan nyo ng tao. Kahit ilagay lang natin na isang sako per house sa loob ng isang linggo. Sobra-sobra pa ang pera na kinalkal ninyo sa kaban ng bayan para ibulsa mga magnanakaw, mga buayang kurap isyo ngayon.